Uy! Pasensya na kayo, medyo ilang minuto kung kasi nag-jeep ako eh. Ako sa hinahanap ko, naglakad pa ako. Maraming salamat sa pagpapaunlak ha. Oo, kasi po, meron po akong ginagawang pelikula na ang role ko ay isang jeepney driver. Kaya napaka-importante pong makausap ko kayo. Ano tayo? Modi, matagal na ako din sumasakay ng jeep eh. Ito pala yung buhay ng showbiz. Pag medyo tumataas na ang ekonomiya mo, iba na sinasakyan. Tsaka pag nag-jeep ako, kasi dami na nakakilala sa akin, nakakalimutan ko. Artista pala ako. Yung pinapakita nyo, yung inyong ritual sa umaga. Ang driver sa umaga yan, ang unang hinaharap niyan ng makina. Chine-check yung fuel, yung langis sa makina, yung brake fluid, chine-check yan. Lahat yan, chine-check, pati tubig. At pagka na-check mo na yung makina, kailangan mo nang puntahan yung kaha ng makina. Kailangan mong punasan, kailangan mong linisin, kahit yung mga upuan, para maging yung ating mga pasahero ay komportable. Sabihin niyan, hindi siya madudumihan. Hanggang ano. Kaya tuwing umaga ay yung unang oras mo, yung mula alas 4, talaga nakapokus siya sa pag-ayos ng jeep. Sa pagising sa umaga, unang-unang pinupuntahan ang jeep. Ang jeep, oo. Hindi mo na si Mrs. Ay, hindi. Ang ano yan eh, sinasabi nga yung kabiruan dyan, inuna mo pang hinimas yung jeep sa akin. Ayun po ang lagi sinasabi. Talagang ano yan, kasi siyempre, bakit jeep una? Ay di kabuhayan. Yan naman yung pinakaano natin. At siyempre, dyan natin binubuhay yung pamilya. Kaya dapat talagaan yung ating jeep. Yung tungkol sa makina, ano pong unang makinang ginamit? Unang ginamit nating makina, ito yung mga labi o yung bayad pinsala ng US noong matapos yung World War II. 1946 ay utay-utay ng inayos ng ating mga lokal ng kagawa. 1969, sumulpot yung Francisco at saka yung Saraw na sila yung unang nag-rehabilitation ng ating mga makina. Ako nakakatuwang pakinggan yung kasaysayan ng jeep na nagsimula sa panahon ng digmaan, mga ginamit na jeep sa panahon ng digmaan, at ngayon gamit ang jeep sa panahon ng kapayapaan. Ginawa nilang public transport. Yung jeep po na galing sa Amerikano sino bang sumasakay doon? Ang sumakay dyan, ang alam natin, yung mga general. Si General MacArthur. Bodi Floranda, arangkada sa Senado. Modi, natutuwa ako doon sa sinabi niyo na napaka-espesyal ng taong sumasakay doon sa pinagmula ng jeep, no? Yung owner o mga general, nabanggit niyo si General MacArthur. Tapos, ngayon, ang sumasakay sa jeep ay mga ordinaryong tao. Ordinaryong mamamayan. Idineklara yan na pambansang public transport ng 1969. Dineklara ng maging pambansang transportasyon. Pambansang transportasyon. Almost 80 years na lumalargas yung ating mga makina. Bagamat yung mga makina po natin ay hindi talaga siya brand, kundi yan ay surplus of Japan. Ang isang pagpapatunay lang dyan ay kaya pala nating ayusin. May kakayahan tayo. May kakayahan tayo. Yung mga foreign na pumupunta rin ay hindi umalis ng Pilipinas yan hanggang hindi sumasakay. Yung mga foreign ay talagang bumili ng jeep. Dinala nila yan sa kanilang mga bansa. Sa kanilang mga bansa? Halimbawa yung isang yan, mga sina rapper o singer, si Apple Yap, bumili siya ng jeep. Dinala niya sa bansa nila. Si Apple Yap. Naalala ko po nung bata ako, yung mga jeep na nakikita ko, puno ng adorno.
Kasi dati no, meron pa kami dito kurtina na bordado. Oo nga po. Oo. Dinansilyo. Mga gawa ng kanilang mga asawa. Oo. Para mo nang kapiling sila Oo. sa pagbiyahe. Gusto lang, ano na, bahay mo na rin, jeepney. Ano po nangyari doon? Gawa yan ng mga iba't ibang mga batas na limita ng Estado Opo. o ng LTO. Oo. Dati niyan, pag nakita mo yung hood ng jeep na yan, puro kabayo yan. Oo. Tapos may mga antina yan, may Opo. mga umiilaw-ilaw. Oo, sa taas napakagarang tignan. na Oo. maganda. Oo. Maganda tourist attraction. Ngayon ang problema dyan, yung mismong gobyerno ay gumawa ng batas na bawal. Kasi nagkukos daw siya ng attraction. Oh, Ibig sabihin yan, pag yun daw mga nagmamaniho ay napapatingin sa ano ng mga jeep, ay nagkukos daw ng accident. may patunay po ba sila kung gaano karami na aksidente? Yun ang ulang ano. May Yan ang ibig sabihin nun. walang statistika? Walang masusing pag-aaral. Opo. Kapag hindi ka sumunod, mayroong mga penalty. Halimbawa, yung kabayo. Oh, Yung bawat isang kabayo niyan, 5,000. Ha? Tatlong kabayo yan, dalawang magkatapat, isang nasa unahan. oh. Hindi 15,000 Oo. yun. Tapos meron pang ano yan, may mga trumpet pa. na Yung side. mga motor po, opo. 5,000 din yun. Ganun. At yung antina naman na nakaano, ay isang roller. Sa haba ng roller, kung ganyan kahaba, 300 yun. Kaya kung umabot ng magkano ilang loader yung isang antina mo, yun yung babayaran. Kaya yung mga operator, bagamat tayo nila tanggalin, pero naobliga sila tanggalin dahil yung penalty. Maski po yung mga kortina, yung mga Oo, binawal din yan. Katwin dito. yung mga binurda, tapos pinagbawal din yung altar. Bawal din. Bawal din. Sa tunin nyo Oo, bawal din yun. Tapos unti-unti hinuhubaran yung yung jeep ng kanyang esensya. Unti-unting tinatanggal, tapos may magmulta ka, ganito. Ang isang masakit doon, hindi sila nakontento doon sa dekorasyon. Ano pang pinagbawal nila? Ang pinagbawal na rin nila, mismo yung buong kaha ng jeep. Ha? Sa kanilang nilabas na batas, o Decision Executive Order, sa ilalim ng 2017-011, na gusto na nila totally mawala yung jeep. Ito, Yan. tatanggalin na rin nila. Tatanggalin nila yan. Ang sinasabi nila, para doon sa usapin ng kalinisan ng emission. Batay sa batas, sa Clean Air Act Law, ay dapat 2.5 emission. Oo. Yung kanyang uso. Pag in-overhaul mo yung makina, nagsi-0.6% yan ay mas mababa doon sa sinasabi ng batas. Kapag tinanggal mo yung Jeep, gaano karaming mga driver operator yung mawawala ng kabuhayan? Di halos nasa 900,000 na mga driver at operator. Paano na yung gumagawa ng ganito? Ng mga design? Mga simple paano na yung mga maliliit na vulcanizing? No? O yung gumagawa ng basahan. Yung mga takatak. Cigarette vendor. Yung nagbibenta ng tubig sa kalsada. Tapos yung mismo, yung mga maliliit na auto supply, yung vulcanizing. At mismo mga karinderya. Yung karinderya. Saka yung mga naghuhugas. Mga kabataan na sabi kami na po yung maglilinis ng jeep nyo. Wala na sila lang magbuhayan. Almost 1.2 million araw-araw. Sumasakay sa mga jeep. Kasi ito yung pinakamurang public transport. Opo. Ibig sabihin po, ang talagang maapektuhan ng lahat ng ito ay ang maliliit na mamamayan, ang mga ordinary. Yun yung pangunahing tatamaan. Ang mangyayari, unti-unting mabubura. Mabubura unti-unti. Unti-unting mabubura. Ang jeep na diniklara na pambansang public transport. Kaya nakita natin na hindi ang layo ng gobyerno ayusin. Kundi maging malaking business yung usapin ng serbisyo. Bodi Floranda, arangkada sa Senado. Anong pinaplano nilang ipalit sa jeepney? Ang plano nila na ipalit ay yung mga minibus nanggaling sa Japan, nanggaling sa China, at nanggaling sa US. Yung tinatambak dito sa atin na mga minibus, bunga yan ng overproduction.
Nila. ng mga bansa. Nila. Pag nasira yan, wala siyang pyesa. Kasi ang ibang mga bansa, wala na silang Euro 4 engine. Ang makina na sa Japan, sa US at saka sa China ay Euro 5 hanggang Euro 6 sa Euro 10. Yung mismong pinanggalingang bansa ay hindi na gumagawa ng pyesa. Kaya maraming mga minibus na ngayon ay mga nakatingga na sa kanilang mga garahe dahil na walang pyesa. Bakit ayaw natin tanggapin? Una, ay yung quality. At pangalawa, yung ubod ng mahal. 2017 ay nagkakahalaga yan ng 1.4 million. 2018-19 hanggang 20 nagkahalaga yan ng 2.6 million. At sa ngayon ay nagkakahalaga na siya ng 2.8 hanggang 3.2 million. Kaya nakita natin lalo natin nakita na hindi ang layunin ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport. Kundi ang layunin talaga ng gobyerno ay isang maging malaking business yung serbisyo sa taong bayan. Kaya sa atin, sa bahagi natin, ang tinutulak natin sa gobyerno ay hindi dapat peace out, kundi dapat sa ilalim ng modernisasyon, sa balangkas ng rehabilitation. At siyempre, ang dapat unahin ng gobyerno ay mag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo. Ang lumita ng nabasa ko ito, nakita ko rin sa social media. Francisco Motors, sa base na ngayon sa Bicol. Oo, na doon sila bilang lokal, bilang regional, doon nila nagsasagawa sila, unang-una, nagsagawa sila ng competition na mag-design ng modern na jeepney ayon sa panuntunan ng pamahalaan. Inaano talaga natin, lokal, kasi una, magtuluan siya ng anak ko. Yun nga. Brother, kumusta? Ano, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Kalan, paano yung kasi napaka-importante matutunan ko to bilang jeepney driver. Paano yung diskarte nyo yung nagbabayad yung pasahero, tapos susuklian nyo habang nagdadrive kayo. Para sa akin, napakahirap gawin yun. Ano po, totoo pong mahirap. Oo. Pero bilang isang pamilyadong tao, talagang gagampanan mo yun dahil doon tayo nabubuhay. At diskarte po dyan, pagka nagbayad po ng barya, itanong lang po kung saan po siya. Kung tama po yung pinamasahe niya, okay na po yun. Oh. Kung nagbayad naman po ng papel, halimbawa 100, tatanungin niyo po yan kung saan po siya. Kung ilan? Halimbawa, kaya po, ilan po kayo? Isa lang. Doon niyo po, pagka sinuklayan niyo po yung 100 na pera niya, nasuklayan niyo na, ilalagay niyo na po to sa lagayan. Ibig sabihin na, suklian niya. Nasuklian na po, kaya nandyan na po. Ikaw kayang maupo sa manubela para maranasan yung paano manukli. Sige. Yan. Para hindi na po kayo bumaba. Dito na lang po idaan yung paa nyo, pagkatapos umupo kayo dito. Hindi kakayanin ng tuhod ko Ito na lang po. Yun. Yan. Abot ko muna dito. Bayad po. Singlok. St. Luke's. Isa lang. Isa lang. Isa lang po. Tapos ilalagay ko dito. Dito, tapos isa lang. Pag nasuklian ko na yung 50, tapos ko yung sukli. Ito po yung sukli ninyo. Tapos, kailangan ilagay ko na dito kasi nasuklian ko na yan. Oo, yun, nahulog tuloy. Oo. Tapos sunod, tatlong Vito Cruz. Oo. Dito ko muna ilalagay. So, tapos susuklian ko siya. Tatlo. Ito po. Ito po tatlo. Tapos, iiwalay ko na to dahil ibig sabihin, nasuklian ko na. Tapos, dami niyan.
Napakahirap. Pero kayang-kaya ng mga jeepney driver. Sa ilang taon nilang pagdadrive ng jeep. Ilang taon na po kayong nagdadrive ng jeep, Kamodi? Bali ako, halos nakailang taon lang Oo. na nakapagmaniyo. Pero mas matagal si Alan. Si Alan. Si Alan, halos kalahati ng buhay. Oo, nagmamaneho na ng jeep. Oo. Parang ata kulang ang aking pagiging jeepney driver kung wala akong uniforme. Oo, yan. Yan kasi ako. Suot natin. Sige. Para, Yan. kasi pag hindi tayo naka-uniforme, ay 1,000 yan. 1,000? Oo, yung multa. Oo. Yan. Sige po. 1,000 yung multa dyan pag nahuli tayo. Kailangan kulay blue. Kailangan kulay blue kasi yan yung Bakit po blue? yan yung ginawang batas ng LTO. Oo. Sa jeep ay blue, sa taxi ay red, Oo. sa school bus ay yellow. No, yung sa bus ay sa UP ay green. Green. No. At yan. Sakto. Uy. Yan. 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 Hindi na tayo mahuhuli. Oo, hindi na tayo mahuli. Naka-uniform na tayo. Oo. Kamodi, bago tayo bimahe, Okay. awitin muna natin yung theme song ng aming pelikula. Okay. And 1, 2, 3, 4. Beep, 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 beep. Sabi ng tuwer ng jeep. Beep, 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 beep. Sabi ng driver ng jeep. Sakay na kayo. Kahit hanggang kanto. Sakay na. Ang buhay ng tsuper ay di ang biro. Woo!